Ano kaya ang purpose ni Boying sa bansang Pilipinas? Nabuhay siyang muli at para siyang si Bongbong Marcos. Nananaba ulit. Siguro, nawala na yung gamot sa katawan. Hindi natin alam kung anong nangyari. But eto na naman siya. Galit na galit pa. Pag-usapan natin, bakit? Ano yan? Matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, sinuspindi muna ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. 6 na buwan siyang nasa preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon ng Ombudsman sa insidente. Anak ka ng teteng. Anak ka ng tatay mo. Akalain mo naman yan. Ang sinuspindi pa si Sergeant at Arms. Ano ba yan? Ang pangalan nito? Aplasca. Pambihira. Trabaho niya yun. Anong nangyayari sa gobyerno natin? Talagang parang, alam mo, yung ngayon, wala nang kahihiyan. Sobra na po. Di ba? Kaya nga ngayon, pagka nag-uusap-usap kami, halimbawa, merong illegal na gagawin. Sasabihin, hindi po pwede, bawal yan. Alam mo, sasabihin ko, sa panahon ni Bongbong Marcos at ang pangunguna ni Boying at ni Matibag, lahat pwede. Walang kahihiyan. Kasi meron namang mga illegal na hindi dapat pinapalagpas o mga batas na hindi nasusunod. Pero yung may kahihiyan pa, ito talagang lantaran na. Lantaran yung pangbababoy sa Senado, sinugod yung Senado, yung nagtanggol sa Senado, yung pang suspinde. Tapos, yung sumugod, hindi na suspinde. Pambihirang buhay ito. Anong klaseng mga abogado meron tayo ngayon? Pero ngayon pa lamang sinabi na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi palalampasin ang ginawa ni Aplasca na unang nagpaputok. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Ang yabang. Sergeant at Arms po, abogado ka, hindi mo alam kung anong trabaho niya? Ang trabaho niya is secure ang Senado. Ngayon, kung ayaw niyo ma-secure ang Senado, tanggalin niyo na yung mga Sergeant at Arms, ilagay niyo sa batas. Total, kasabwat ninyo, etong kamera, kamera de maleta. Sabihin niyo gumawa silang batas. Bawal na ang Sergeant at Arms sa Senado. Huwag niyong ipagtatanggol ang Senado. Sinugod anong gagawin mo? Ang tatanong, sino ka? Ay, ang taas mo. Ang yaman nyo sa Cavite kasi. Pag hindi kasing yabang nyo, ay kasing yaman, ang baba ng tingin, sino ka? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. When you try to be above the law, then you have a problem. Hindi above the law yun. Bend the law. Hindi yun above the law. Sino ka? Di ba? Sabi niya, sino ka? Even the president. Hindi po ganun. Wala po itong sino-sino, walang title. Trabaho yun, susugurin Ito yung, alam mo yung klase ng ganitong salita ni Boying? Yung tipong, merong security guard sa gate, tapos may papasok na congressman. Magsasabi, sino ka? Hindi mo ba ako kilala? Congressman to. Sir, bawal po pumasok ng walang, hindi mag-iiwan ng ID or walang sticker. Ang nakakadaan lang po dito, homeowners. Sino ka? Congressman to, congressman. Ganun ba usapan ngayon? Pataasan ng posisyon? Yung rason mo na not even the president, hindi po. Kung ang presidente susugod dito sa bahay ko, may dalang armas, papasukin yung bahay ko, anong gusto mong gawin ko? Ay sige, pasok kayo. Kunin nyo, limasin nyo lahat ng maleta. Ganon. Anong not even the president? Trabaho nilang ipagtanggol ang Senado. Saan ka nakakita papasukin ng NBI? Kahit sino yan May papasok ditong congressman. May papasok ditong NBI. May papasok ditong presidente. Papasok dito si VP Sara, may mahabang baril. Papasukin ko lang kasi nagpakilala, mas mataas sa akin. Ang tanga ko noon. Bahay ko to ba't sila papasok? Sabi ko, huwag kayong papasok, private property to. Wala akong pakialam kung vice president ka, president ka. Tsaka ba't ka pupunta rito, may madalak? Ang dami nyo, may mga armas kayo? Ano yun? Law, then you have a problem. Hinihinga namin ng reaksyon si Aplasca, pero tanong ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit si Aplasca lamang ang suspendido? Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. Yan ang sinasabi natin Teka na. Kaya alam nyo, naalala nyo, nung nakapanood nung vlog ko kagabi,
Kanina, umaga. Kung hindi nyo napanood, naku, na-miss nyo kalahati ng buhay ninyo. Panuorin ninyo. No? Sinasabi ko doon, dapat suspindihin si Matibag. At yan po ay hiniling mismo nung kapatid niyang si Amy Marcos. And legit naman yun. Kasi iimbestigahan nga eh. Sinabi ni Matibag, walang NBI dyan. Sinabi niya walang armas. Oh. Sinabi niya isasubmit yung warrant of arrest. Sabi niya, magre-report sila patungkol at magsasubmit sila ng report patungkol doon sa binugbog ng NBI. Di ba? So, gusto ni Amy suspindihin. Akalain mo, ang pinasuspindi, yung Sergeant at Arms, hindi si Matibag. Di ba? Binanggit ko kahapon. Posible. Kasi ang tingin ni Cayetano, posibleng hindi alam ni Bongbong Marcos eh. Baka gumagalaw ng kusa itong si Matibag. May nag-uutos kay Matibag. Baka hindi natin alam kung asawa. Uy, hindi asawa ni Bongbong. Hindi ko alam kung sino ang asawa. Basta, may nag-uutos. Oh. Na mas mababa kay Marcos. Pero above sa kanya. Baka may nag-uutos. Ganon, hindi alam ni Bongbong. Pero kung hindi alam ni Bongbong, dapat suspindihin niya yon. Dapat nagagalit siya. Di ba sabi ko, i-vacate niyo yung lugar na yan? Eh, ba't kayo pumasok? Tanga ba kayo? Or, utos mismo ni Bongbong. Ngayon lumalabas, confirm. Ang sinuspindi yung Sergeant at Arms. Hindi si Matibag. So, wala na silang excuse dito. Kasi kung inutusan mong huwag pumasok ang NBI, tapos may NBI doon, may mahahabang armas, may mga armas, tapos hindi mo sususpindihin, eh, utos mo yun. Yun yung sabi ko kahapon eh, di ba? O, ganyan na nangyayari ngayon. Kasi ang gusto nila, pinapasubmit yung warrant of arrest. Hindi naman nagsasubmit. Pinapasubmit yung report ng pambubugbog sa Sergeant at Arms sa USAA. Hindi naman nagsasubmit. So anong gusto mong gawin ng Sergeant at Arms? O sige, pasok kayo dito kahit hindi namin nakikita yung warrant. Tapos bugbugin nyo pa kami. Sige, bugbugin nyo kami. Ganon. Ganon ang ine-expect nyo. Eh, tanga lang ang gagawa noon. Bibinugbog na eh. Una, hindi valid yung warrant. Kaya nga hinihingi, tas ayaw nyo isubmit. Pambihira. Then General Mao dito. Sa kwento kasi ni Aplaska, nagpaputok siya ng warning shot sa mga NBI agents dahil hindi umuno sumunod sa kanyang direktiba na ibaba ang kanilang mga armas. Paliwanag ng Ombudsman, hindi naman parusa kay Aplaska ang suspensyon. Layo nitong ma-preserve ang mga ebidensya gaya ng CCTV Hindi parusa, pero mamaya. footage na hawak ng Senado. Ang NBI naman pinag-aaralan kung pwede nilang kasuhan si Aplaska. Law enforcement officer po yan sa security personnel eh. Siya pa yung nagpapababa ng baril. Baliktad po, dapat siya yung nagbaba ng baril dahil nagpakilalang security personnel yan. At umaga pa lang alam niyang natutog po ang NBI. Oh, ang taas ng tingin sa sarili. Oh, yan ang problema minsan kaya tayo nagkakaroon ng road rage. Oh, hindi nyo napansin sa kanya ang taas ng tingin sa sarili. Hindi nakikita nyo naman yung ibang video, di ba? Oh, Sergeant at Arms ka. Law enforcement to. Para sinasabi, security ka lang. Kami NBI yun. NBI. I-shoot pa yan kanina, FBI. Security ka lang. Eh, trabaho niya yun. Papasok kayo walang warrant. Hindi, sir, ang liwanag, di ba hinihingi yung warrant? Anong gusto nyo? Manguhuli muna kayo bago ilabas yung warrant? Eh kung binigay mo yung warrant, di tapos na issue. Ganun lang sa media? Ganun ba ang law enforcement? Hindi ba dapat sinasubmit din niya, pinapakita nyo, hinihingi ng Senate President, sir, oh? Tapos, hindi ko matanggap yung ganung klaseng reasoning. Sergeant at Arms lang kayo? Law enforcement to? Dapat kayo magbaba? Hindi. Trabaho niyang protektahan. Alam mo na expose dito, ha? Kailangan magkaroon ng batas. It's either tanggalan nyo na. Ilagay nyo sa batas. Total, kakampi nyo naman yung, sabi ko ngayon, Kamara de Maleta. Tanggalin nyo na Sergeant at Arms. Kasi kawawa sila, trabaho nila yan eh. Tapos may papasok na katulad nito sila Matibag, ang grupo niya, iinsultuhin lang. Wala ka rin magagawa. Anong silbi nila? Di patalsikin na lang yung mga Sergeant at Arms. Or, magbigay ng matindi pang security sa Senado. Para yung ganitong klase hindi na mangyayari. Either tanggalin nyo o dagdagan ninyo. Kasi mamaliitin ang mga katulad nito, mga mata pobre. Kawawa naman. Ang ginagawa yung trabaho eh. Pinag-aaralan po namin yan in consultation po with the Department of Justice. Sabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dapat mag-resign si Aplaska o kaya ay alisin sa pwesto dahil sa aniya pagiging trigger happy nito. Naku, pambihira, trigger happy.
Ako, naiintindihan ko si De Lima, ha? Kasi ito bias sa driver. Yung nahuli driver daw ng ano eh. Hindi ko nakita. Pero may asawa yun, ha? May asawa yung driver. Nag-iiyak nga yung asawa. Oo. May asawa. Kaya, siguro di niya nagustuhan kasi yung nahuling NBI agent / driver daw at hindi naman daw agent, siguro concern si gets na natin yun, di ba? Oo, concern si De Lima. Pagkatapos naman ng kaguluhan sa Senado, pumutok ang balitang wala na sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Iniimbestigahan rin ng Ombudsman kung palabas lamang ang nangyari sa Senado. There are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. Tingnan mo, ha? Ngayon, ito sinuggest ko ito eh. Meron po ako nakausap kanina na isa sa malapit sa mga senador. Sabi ko, dapat maglagay kayo ng vlogger sa loob. Kasi lulutuin talaga kayo ng media. Yan ang pinapalabas nila, scripted, di ba? Lumabas doon sa isang katulad ni Trillanes, tapos yan na po ang pinapalabas lahat ng mainstream. So para magkakasama sila sa GC, scripted. Si Boying naman, hindi niya dinediretso, pero imbestigahan natin yan, mga scripted. Sinabi nga ng kapatid mo mismo nagsabi. Ninimbestigahan ng kapatid mo. Legit eh. Kaya ang layo ng itsura nyo magkapatid. We will find out from the facts. May warrant of arrest para kay Senador Bato mula sa International Criminal Court para sa crime against humanity of murder. Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin nung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight is indication of guilt. Hindi. Okay. Flight is an indication of guilt. Hindi parate. Una, may warrant daw. Asan nga yung warrant? Hindi sana pinitpit mo ang tenga ni Matibag at hiningi mo yung wala nga nasasubmit na warrant. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Ilang beses nang sinabi ni Cayetano, gusto mo ulitin pa niya ng 1,000? Ulitin ko na lang para sa kanya. Walang sinasubmit na warrant. So gusto nyo chismis. Gusto nyo nasa cellphone. Pag walang pinapakita flight is guilt? Hindi. Kahit ako sasabi, ay may chismis doon. Sabi nung kabilang vlogger, si Coach Oli may warrant. Anong gagawin ko? Maniwala lang? Saan nga? Hanggat hindi natatanggapin, syempre, malaya ka. Hindi, tsaka, huwag na tayo magpaikot-ikot. Isa lang naman ang issue dito eh. Hindi nyo pa dadaanin sa korte. Ba't natat kayo? 72 hours, maglalabas na ang desisyon ng korte. Kaya alam mo, lalong napatunayan na hindi inosente si Bongbong sa nangyari. Pumalpak lang yung tao ni Boying na si Matibag. Kaya nagkagulo. Pero kung nahuli si Baturon, gagawing hero yan, parang si Torre. Ganun lang yun eh. Di ba taong-tao to ni Bongbong Marcos? Sino hindi? Executive Department, lahat yan. Lahat yan, parang toy doll ni Bongbong Marcos. Pag ginanon mo yan, sunod lahat yung mga yan. Indication of guilt. Sa susunod na linggo, ipapasabpina o ipapatawag ng Ombudsman ang lahat ng mga sangkot sa nangyari sa Senado, kabilang ang mga senador. Kasama na dyan sina Senador Robin Padilla at Senador Jinggoy Estrada. Batay sa ulat, umalis si De la Rosa ng Senado kasama si Padilla. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang versyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga merong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Sana naman ay walang nawawala na footage. Sapagkat may mga allegations. Mamaya pag-uusapan natin yan kasi baka tinago na yung mga mamaya pag-uusapan natin yung tungkol dyan kasi side lang ni Boying yan eh. CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Ang posibleng kasong isampan. Sir, walang cover-up. Kasi kung may cover-up, malalaman ng kapatid mo. Oo. Nag-imbestiga yung kapatid mo eh. At the get-go, nag-imbestiga na yung kapatid mo. Diba? Hawak nga niya eh. May kopya nga siya eh. Di umano nung CCTV. Diba? Ano, lolokohin ka nung kapatid mo? I don't think so. Ano, ipagtatanggol niya si Senate President?
rather than si President Marcos? I don't think so. Huwag kayong magbulag-bulagan. Ito kaya maraming galit kay John Vic ngayon eh. Lumabas sa script. Lumabas eh. May script silang sinusundan. Siguro, hindi na-inform si John Vic. Or na-inform pero hindi sumunod kasi siguro may paninindigan. I really don't know. But in short, iba. Kaya nga nanggagalaiti si Trilling eh. Ng Ombudsman ay obstruction of justice, failure to maintain safety sa Senado, aiding and abetting a fugitive at gross neglect of duty. Obstruction of justice ang pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Including Senator. Well, whoever is found to be in on it. Hinihingan namin Ako hindi ko sure Hindi ko sure. Pero ang obstruction of justice, parang 6 months lang ata ang ano dyan. No, hindi ko naman sure, di ako abogado. May nakapagsabi sa aking abogado na na-interview namin. No, lalabas naman yung video na yon. Na sabi niya, may immunity ang mga senador. Oo, 6 months lang. Immune naman sila. So, walang kwenta yung obstruction na yan.